Bago muna tayo magsimula sa content natin para sa ngayong araw na to, para sa mga gustong bumili ng printing products, printing materials, i-click nyo lang yung store dito sa YouTube. Ito ay mga collection ko ng mga store kung saan dito rin ako bumibili. Pare-parehas lang din naman tayo na may printing business. Kahit papano, ito yung gusto kong maging guide ninyo para hindi na kayo maligaw pa at kung saan-saan pa kayo makabili at baka inuutulan kayo ng kung sino-sinong Poncio Pilato na talaga namang dinadagdagan nila yung pinakatunay na presyo ng pinakaprodukto. Kapag ka nasa printing business ka, alamin mo talaga yung tunay na presyo ng mga materials, printer, etc. para naman kahit papano hindi ka mauto. Anyway mga tropa, lumalabas yan yung mga pop-up or eto yung mga nakikita ninyo kagaya ng ganyan dito sa YouTube. Ito ay bago nilang segment. Meron na rin sila ditong YouTube Shopping at magkakaroon kayo ng napakalaking discount once na dito kayo bumili sa YouTube natin. Anyway, pagka meron kayong mga gusto na materials na gustong ipa-add, i-message nyo lang ako sa ating Facebook page. Kasi kung madalas kang bumibili sa online, alam mo na yung mga ganitong galawan ay para sa mga vouchers. At ayan yung gusto kong magamit ninyo. At simulan na nga natin yung content natin para sa ngayong araw na to. Previously, parang netong mga nakaraang araw lang talaga mga tropa, may nag-comment sa akin si Rahib. Sabi niya dito, gumagamit daw ba ako ng photo top sa vinyl sticker para daw sa client. Matagal ko nang in-explain to pero hindi ko siya sineseparate na video, and today isi-separate video na natin siya kung kailan nga ba gagamit ng photo top at para saan yung photo top na yan. To tell you honestly mga tropa, nung unang salpak ko lang din dito sa printing na to, hindi ko talaga alam yan or hindi ako pamilyar sa mga photo top na yan. And nakabili ako ng pangit na photo top para sa sticker. Again, para sa sticker, pangit siya. Etong mga QWAF kasi talagang sobrang kapal nung kanyang laminating film and parang wala siyang quality control, hindi pantay-pantay yung kanyang pagka A4, lagpas-lagpas, yung mga adhesive niya nag-overspill, yung mga adhesive niya nag-overspill, and talagang sobrang bad trip ko talaga yung nakuha kong experience dito sa QWAF na to. Kaya hindi ko sa inyo marerecommend to kung into sticker printing kayo. And again, gagamit ba talaga tayo ng photo top para sa mga vinyl stickers na mga kinikater natin sa mga customer natin? Mga tropa, nakadepende kasi yan eh. Ayan yung lagi kong sinasabi sa inyo. Ako kasi mga tropa, meron akong tinatawag dito na pang product label sticker. Kapag ang mga pang product label sticker, kapag yung mga budget meals lang, ang ibinibigay ko sa kanila, etong photo sticker ni QWAF. Okay siya para sa akin at wala pa akong nakikitang photo sticker na mas gaganda pa dito, at yung pagka-absorb ng pigment ink na nakukuha na itong photo sticker na to, okay na okay talaga. Meron siyang mga GSM din dito, and syempre, the more na mas makapal yung gagamitin mo, mas okay para sa akin. Yan yung ginagamit ko pang product label. Kapag budget meals, again, hindi ko na nilalagyan ng photo top kasi additional cost yan para sa atin, and syempre dagdag pressure rin yan para sa mga customer. And take note ha mga tropa, kung gagamitan nyo naman ng photo top, etong ganitong photo sticker, kung ang ginagamit nyo ay yung mga 90 GSM, sure na sure ako dyan, may chance na umangat talaga yung pinaka-sticker, lalong-lalo na kung makapal ang gagamitin mo ng mga photo top. Yung mga photo top kasi na mga to, yung mga nakikita ninyo dito sa screen, iba't iba yung karakteristik niyan. May mga makakapal, may mga maninipis, and may mga saktuhan lang, and may mga sobrang nipis. And kahit papano, isi-share ko sa inyo yung mga experience ko dito. Unang-una, etong QWAF, sobrang kapal niyan mga tropa. May mga brand naman din na mga alternative na mga maninipis, and etong QWAF naman na to, totally nagagamit pa rin naman siya, pero hindi ko lang talaga advisable for sticker. Sa mga ibang segment ninyo gamitin, sa mga ibang application, for mga notebooks, ayan, sa mga invitation, dyan, okay na okay siya. Pero pag sa mga stickers talaga, umaangat talaga siya mga tropa. And sa experience ko, up until now, eto ang ginagamit ko, Yasen, kasi saktuhan lang yung nipis niya, hindi naman siya ganun kanipis, and okay para sa akin yung adhesive niya. And meron din ako na experience, eto, yung bago ko pa lang na nagagamit, yung White Tiger na photo top. Sobrang nipis lang din niya at para sa akin okay na okay siya. Subukan nyo rin, itry nyo rin, ilalagay ko na lang sa description yung link. Anyway, mabalik nga tayo doon sa mga paglalagay ng photo top. So, ginagamit yung photo top para additional layer doon sa pinaka surface nung pinaka printing, 'di ba? Yung pinaka stickers para hindi siya ma-scratch, and
para kahit papano mabagal yung pag-fade niya kung gagamit kayo ng mga dye ink lang. And syempre kung pigment ink, as in nagpi-fade pa rin naman ng pigment, pero hindi siya bilis mag-fade ng dye ink. And again, another protection yan para sa mga stickers. Aalamin nyo kung saan gagamitin yung mga stickers na i-avail sa inyo. Kapag halimbawa pang mga product label lang, kahit papano, wag na kayong mag-phototop dyan kasi makakamenos yung customer and makakamenos din kayo sa trabaho at syempre sa gastos sa mga materials na gagamitin mo, 'di ba? And kung gusto naman ng customer mo na maganda, yung talagang sobrang presentable, kasi hindi lang pang protection yung phototop mga tropa, parang added din yan na nagpapaganda din yan sa pinaka-output ng pinaka-stickers natin, lalong-lalo na kung gusto nila na premium talaga yung kanilang mga product label. Lalong-lalo na sa mga perfume. Ayan, may mga customer ako na vinyl sticker yung ginagamit ko dyan. And syempre nilalagyan ko ng phototop kasi mas maganda, lalong-lalo na yung mga may glitter effect and yung talagang glossy yung effect, as in ganun yon. So ganun yung gagawin ninyo. And syempre kung ang mga customer ninyo mga motovlogger, make sure na naka-phototop yan. Kung ang gagamitin ninyo na mga stickers yung mga vinyl sticker na mga printable, kagaya netong mga QWAF, kagaya ng mga iTech, 'di ba? Yung mga ganyan, lalagyan niyo siya ng phototop. And kung meron man kayong nakikita na hindi nilalagyan ng phototop, maaari yung kanilang mga printer yun yung mga large format print na ang ink na gamit nila eco-solvent. Kasi yung eco-solvent, matapang yung pinaka-ink na yan, kaya naman matagal din yung pag-fade niya. And again, nagpi-fade pa rin yan, pero mas matagal siyang mag-fade kung ikukumpara mo sa dye ink at pigment ink. Kaya naman, para makatipid din yung mga naka-eco-solvent, hindi na nila nilalagyan ng phototop kasi as in matagal talaga yung pag-fade nun. Matagal na matagal din. Pero nagpi-fade pa rin yun. So, makikita ninyo sa mga customer naman na nagpa-product label na mga naka-vinyl sticker at kapag ka naka-eco-solvent, hindi na yan naglalagay ng phototop. Kasi again, kung nakikinig kayo sa mga sinabi ko nung una, added cost yan para sa atin at para sa customer. Kung naka-eco-solvent ka, no need na yan. Lalong-lalo na yung mga nakikita nyo ng mga nagbablog, di ba ang hahaba ng mga piniprint nila ng mga sticker? Vinyl sticker pa rin yung ginagamit nila doon at hindi na nila nilalagyan ng phototop kasi piso lang yung singil nila doon. At ang ginagamit nila na vinyl sticker doon na brand, yung Softy. Kung mariresearch ninyo, i-google nyo na lang dito, Softy na brand. Makikita nyo yung pangalan, yung lettering niya, kulay red. Ayun, mahaba yon, naka-roll to roll yon. And ang ginagamit nila na printer, usually Epson 1300 or Epson 11050. Yung naka-convert mga tropa. Naka-convert siya into eco-solvent ink. And once na naka-eco-solvent ink ka, kung magko-convert ka dyan, make sure araw-araw kang nagpiprint. Kasi matapang yung ink na yan, to the point na ilang araw ka lang hindi mag-print, maninigas na yung pinaka-ink na yan. Kahit nga doon sa pinaka-ink tank niya, kailangan inaalog-alog mo yung pinaka-ink niyan. 'Di ba? Ganun yun. So kung meron kayong mga nakikita na mga vloggers, alam ko sobrang daming nagbablog niya ng mga sticker printing na ang hahaba. Yung madalas ko nga na nakikita, yung parang mag-partner or mag-asawa sila, yun yung parang pinaka-business nila. Piso lang ang singilan nila doon. 'Di ba? Sa mga ganung bagay. And syempre, kung mga mag-a-avail ka doon, ako personally, kung ako ay vloggers, kung mag-a-avail ako doon, hindi ko yun magugustuhan kasi wala siyang phototop. And na-experience ko na rin umorder sa mga gano'n na walang mga phototop. Iba talaga yung value, iba talaga yung experience, iba yung quality. Parang yung as in yung mga ganong output pang mga product label lang din talaga. And to tell you honestly sa mga user ng mga Epson 1300 or yung mga na-convert sa eco-solvent, hindi ganun kapulido yung output nila kung ikukumpara sa mga printer na Epson 805, Epson 8050, as in. Alam nyo kung bakit? Kasi bago ako pumasok sa printing na to, meron akong tropa na taga Batangas na kapwa ako motovlogger na ngayon nag-i-sticker printing pa rin siya at dun ako umu-order ng sticker sa kanya. At sa kanya rin ako kumukuha ng mga detalye dati kung saan ka kukuha ng mga loan, yung mga printer na gagamitin, and to the point na hindi ko sinundan or hindi ko ginawa yung kanyang advice na mag-eco-solvent ako kasi talagang kailangan araw-araw kang may printing dyan. So,
ganun yung nangyari. And as in, honestly talaga, hindi ganun kapulido yung pinaka-printer output nung Epson 1300. Kumbaga, okay naman siya, as in okay na siya, pero to the point sa quality, para sa akin na ma-rate ko siya ng saktuhan lang. Kumbaga 2.5/5 lang. Kung ikukumpara mo siya talaga sa 8050 or sa 805 na gamit ko, iba talaga yung pagkapino. Yun lang talaga. At saka yung pagkakulay red, mga tropa, ng output kapag eco-solvent, talagang sobrang tapang nung pagkapula niya eh. Wala na akong pinaka-sticker niya dito na inabil ko dati, naubos na lang din. Pero as in, ayun, ganun talaga yung experience ko doon. So, kung magpapa-photo top kayo, no, kagaya nga neto na nag-comment sa atin, kung gumagamit ba daw tayo ng vinyl sticker sa client, nakadepende yan. Kung yung client mo or kung ano yung customer mo, di ba? And lagi mo nang ipo-photo top kapag ka sa mga motovloggers talaga, yung mga pinamimigay. Kasi idinidikit yan sa mga motor or kung saan-saan na nasisinaga ng araw. And syempre, kung gagamit ka naman na vinyl sticker for product label, tanungin mo rin yung customer mo. What I mean, kung kaya niyang magdagdag for added photo top. Kasi kung product label lang, vinyl sticker, okay na. As in, okay na talaga. Iba lang din talaga yung pinaka-output kapag ka may photo top. And syempre, mga tropa, glossy, matte, ayan, may mga iba't ibang klase yung mga photo top na yan. Iba't iba rin yung gamit niyan. May mga rainbow pa, may mga alam niyo yung shining effect, 'di ba? Dagdag 5 piso or 10 piso per A4, 'di ba? Kung afford ng customer mo 'yon, yung added protection at pampaganda rin, lalong-lalo na sa mga ganito, 'di ba? Sa mga stickers talaga, yan, mga ganitong stickers talaga, kailangan talaga yan. Pang mga motovlog, mga rep magnet, and syempre, pampatagal din yan ng buhay nung pinaka-pinrint mo na rep magnet, di ba? Make sure talaga na naka-photo top yan, lalong-lalo na kung naka-dye ink kayo. So, eto, i-share ko lang din sa inyo. Alam nyo ba yung photo booth? Nagiging two-man job yan. Yung isa, nagpe-print, nagse-select dun sa pinaka DSLR booth, and yung isa, nagka-cut, naglalagay ng photo top dahil nga low end lang yung gamit nila na printer. Halimbawa, Canon G1010, yung mga ganyang gamit nila, Epson 3210, 'di ba? Yung mga low end na printer na talagang pinilit nilang pasukin yung photo booth na kahit na hindi naman akma yung pinaka printer nila. Yung isa naglalagay ng photo top dun sa pinaka picture. Halimbawa, ito yung picture, lalagyan nila ng photo top 'yan, 'di ba? And syempre, ikakat nila yan, and hassle pa yon. Pero kung as in sa mga photo booth naman, kahit hindi ka na maglagay ng photo top dyan, basta maganda yung pinaka-printer mo, kagaya ng Epson 8050, Epson 805, diba? Hindi na nilalagyan ng photo top yan. And syempre, kaya nga tinawag na photo top, para sa mga photo yan, sa mga photo printing, diba? Wag mo na ring lalagyan ng photo top yung mga satin. 'Di ba, yung mga satin type na mga photo paper. And hindi mo na may experience yung pagkasatin niya kung lalagyan mo siya ng glossy. Magiging yung pinaka-finish niya, yung pinaka-surface niya, magiging glossy na, hindi na yung pinaka-satin. Yung mga may aligasgas, 'di ba? So sana nagigets niyo yung pinaka-point ko, no? And alam ko may mga nagtatanong din diyan, yung vinyl sticker na matte, kung okay lang siyang lagyan ng glossy na photo top, okay na okay siya kasi mas makakatipid ka doon. Pero syempre iba pa rin yung output ng glossy to glossy and matte to glossy. Mas matipid lang talaga yung matte to glossy kasi yung glossy na vinyl may pagkamahal siya. Sa susunod ipapakita ko sa inyo yung output. Anyway, kung lumalayo na yung pinaka-topic natin, again, kung gumagamit daw ako ng photo top sa vinyl sticker ko sa client ko, depende yan mga tropa. Lalong-lalo na sa mga product label, hindi na ako naglalagay kapag ka QWAF na photo sticker. Kapag ka vinyl sticker naman, depende sa client kung afford niyang magdagdag ng pang photo top or kung gusto niya na maganda talaga, or as in yung iba yung output kasi talaga kapag may photo top plus vinyl sticker, 'di ba? So ganun na lang. And syempre, kapag mga ang customer ko mga stickers na mga pang-moto vlog, 100% kailangan mo maglagay diyan. And syempre sa mga rep magnet, kailangan mo rin maglagay diyan, lalong-lalo na kung tama yung presyo. Pero kung hindi naman tama yung presyo, ang gamitin mo lang sa rep magnet photo stickers lang, and wag ka nang maglagay ng photo top, 'di ba? Kung gusto mong makamura, yung makakapag-offer ka ng 20 pesos, 'di ba? Wag mo nang lagyan ng photo top 'yon. Kapag katama yung singilan, 35 to 50 pesos,
lagyan mo ng photo top at vinyl sticker yung gamitin mo, 'di ba? And para naman sa mga kids or sa mga bata, kung malapit kayo sa mga schools, pwede kayong gumawa ng mga stickers. Huwag niyo nang lagyan ng photo top kasi usually dinidikit lang yan sa mga notebook at sa mga tumbler. Kung vinyl sticker, maggawa kayo ng separate, yung isa may photo top, yung isa wala, and syempre magkaiba yung presyo nun. So eto, yun lang yung talaga yung ma-advise ko sa inyo. Wala na akong maidadagdag pa. Kung kulang pa rin yung paliwanag ko, itanong nyo na lang ulit dyan sa ating comment section and susubukan kung sagutin ka agad yan mga tropa. So ayun lang, sana nagets nyo yung paliwanag ko na yun. Ayun lang talaga mga tropa yung pinaka-logic dun kasi laging depende yan sa mga customer ninyo. And sa mga customer nyo talaga na pang motovlog, make sure na naka-photo top. And eto final to na technique. Huwag ninyong ipo-photo top yung inyong mga output kapag bagong labas pa lang yan sa mga printer ninyo. Ang pinaka-logic doon, halimbawa ikaw naligo ka, galing kang CR, magdadamit ka ba agad? Di ba hindi? Pupunasan mo muna yung katawan mo gamit yung tuwalya, tutuyuin mo muna. Ganyan din sa mga printing natin. Tutuyuin mo muna yung pinaka-output bago mo siya damitan, bago mo siya lagyan ng photo top para maganda yung kapit nung photo top dun sa pinaka-printing ninyo na vinyl. Huwag kayong gagamit ng photo top sa mga maninipis na ganito. Tapos makakapal din yung mga photo top na gagamitin ninyo, 'di ba? So, ayun na lang, siguro dito na natin tapusin yung content natin. Anyway, available din sa akin yung Netflix subscription, no? Pwede nyo akong i-message. Bukod dito sa mga affiliate link natin, isa yan sa mga nagsusupport sa ating YouTube channel para kahit papano, ginaganahan tayo. And syempre, extra income ko rin yan. So, ayun na lang. Like, share, and subscribe. At lagi ko sinasabi, wag na wag magpapauto. Bye-bye. Huwag kang magpapauto, mag-isip ka sa pilian. Sa laro ng buhay, dama ang tampuhan. Di lahat ng nagpa-hype, siguradong totoo. Sariling landas, hanapin mo.